Okay, so may dumating ulit sa ating laptop from MSI. Ito yung bagong MSI Crosshair A16 na naka Ryzen 9 8940HX CPU and RTX 5070 na GPU. Na sakto kung naghahanap ka ng pangmalakasang laptop, gusto mo nang mag-level up, sawa ka na sa ML kasi big boy ka na. Chill! Susubukan natin to for gaming at iba pa. So subscribe kung magustuhan mo tong video at follow mo na rin kami sa Facebook and TikTok para sa mga short clips pa namin. Okay, so simulan na agad natin to sa usapang performance since ito yung pinaka-pinagmamalaki ng MSI dito. Again, naka RTX 5070 GPU tayo dito, 16 gigs of RAM running at 5200 MHz, 1TB of SSD, and Ryzen 9 8940HX na processor. Actually, bida rin talaga dito yung Ryzen 9 processor natin, 16 cores, 32 threads, at kaya ring mag-boost up to 5.3 GHz. Solid for multitasking, kahit naglalaro ka ng may kasabay na editing or web browsing, kaya pa rin. Built sa Zen 4 architecture using 4nm process technology. So bukod sa malakas, mas power efficient na rin at may tulong din sa battery life. At pagdating sa ganitong mga gaming laptops na usually mabilis magkaubusan ng battery, malaki-laking tulong din. Isa rin sa mga highlights yung integrated Ryzen AI engine powered by XDNA architecture. Bali bukod sa gaming and productivity, ready na rin to sa mga AI-enhanced workflows, mga video editing na ginagamitan ng AI effects, mga real-time background removal at iba pa, which is good since dumadami na rin ang gumagamit ng AI dahil malaking tulong din talaga. Now, eto naman yung mga nakuha kong benchmark scores dito para sa mga nagche-check. And pagdating naman sa actual gaming performance, inuna ko na yung Valorant since ito yung isa sa mga games kung saan natin mamamaximize yung 240Hz na screen refresh rate. By the way, nakaset nga pala yung laptop natin sa extreme profile sa lahat ng test at hindi rin ako bumaba ng 1080p, lahat niran ko sa Quad HD Plus resolution. So eto na nga yung Valorant at eto yung settings, mataas yung nakuha kong average FPS, swabing-swabe yung laruan natin dyan, and syempre, advantage din yung 240Hz na refresh rate. Hindi lang talaga ako naglalaro nito kaya olats pa rin. Forza Horizon 5 at very high settings, umabot din tayo ng 88 FPS average. Sobrang ganda rin ng mga kotse dito, mukhang hindi naman galing sa nakaw. Shadow of the Tomb Raider sa highest graphic preset, nakakuha din tayo dyan ng 109 FPS. Horizon Zero Dawn, very smooth din kahit pa naka Quad HD Plus resolution tayo, and ultimate settings, 109 FPS din yung average dyan. God of War at Ultra preset, ganun din, 81 FPS average naman tayo dito. Ganda ng graphics, very immersive, high resolution, kitang-kita mo na dyan yung edad ni Kratos, at swabe rin naman since lagpas din tayo ng 60 FPS. Tapos dito naman sa Black Myth Wukong na benchmark, kinailangan na nating i-turn on yung DLSS para makatawid tayo ng 60 FPS. Motion blur turned off, kinip lang natin yung resolution sa Quad HD Plus, at sa very high preset, naka 73 FPS average tayo. Tapos kung gusto mo naman ng cinematic preset, para cinematic din yung pagkatalo mo, pwede rin naman at 66 FPS average. Pagdating naman sa cooling system, gamit natin dito yung MSI Cooler Boost 5, 2 fans, 5 heat pipes na shared pipe design na rin para sa CPU and GPU. Mas pinalaki na rin daw yung pipes, gamit din dito yung exclusive thermal grease ng MSI, air intake sa baba tapos exhaust sa likod at sa gilid. Sinaba ko to sa 30 minutes ng God of War at Ultra preset, room temperature natin ay nasa 24 degrees Celsius, and after 30 minutes, nasa 78 degrees Celsius yung average ng CPU and 68 degrees naman para sa GPU. Para sa isang gaming laptop na may ganitong klase ng hardware, okay na okay pa rin naman yung temps, stable, wala naman akong na-encounter na matinding throttling, at hindi rin nakakairita yung pag-init sa may palm rest. Well, syempre dinig na dinig yung fans, lalo na kapag AAA titles yung nilalaro mo, parang jet engine na bumubuga, pero at least effective. At i-recommend ko na mag-headphones ka na lang din kung ayaw mo yung marinig. Para naman sa display, solid din. Meron tayong 16-inch IPS level panel dito. Quad HD Plus resolution na yan, so very sharp looking display. Sakto rin sa powerful combo ng Ryzen 9 CPU and RTX 5070 GPU. Naka 16:10 aspect ratio, mataas ng konti vertically, so bukod sa gaming, okay din siya for productivity. Mas okay yung ganitong aspect ratio for
documents. Tulad ko, nagawa ko ng script. Sa mga nagamit ng spreadsheets, ganun din. At para sa akin, mas okay din siya for video editing and web browsing. Up to 240Hz refresh rate, so perfect din sa mga FPS games natin, tulad nga ng Valorant kanina. Sobrang smooth tignan. Kahit mataas yung resolution, mataas pa rin yung nakuha nating average FPS. So yung skills ko na lang talaga ang hindi smooth, kaya olats pa rin. Tapos in terms of color accuracy naman, fully covered ang DCI-P3 color gamut according sa MSI website. So chinek din natin yan gamit tong SpiderX Pro. Ito yung nakuha nating resulta. Hindi ko masasabi na ito na yung best pagdating sa mga professional works, but for a gaming laptop, solid na. Accurate colors, maganda ring panoorin ng videos. Hindi na mention ng MSI yung max brightness level dito, but sa actual usage ko naman, masasabi kong nasa decent level din yung brightness, lalo na kung indoors lang naman natin gagamitin. Pagdating sa speakers, malakas naman yung tunog, pero hindi siya yung sobrang detailed kung pang sound trip. Medyo lacking din kasi yung bass, so kung music listening ang habol mo, hindi siya ganun kasatisfying. Pero sa panonood ng videos like YouTube, Netflix, o kahit binge watching ng anime tulad ng ginawa ko dito, I would say na decent enough siya para ma-enjoy mo yung viewing experience. I mean, gaming laptop pa rin naman kasi to, so hindi pa rin para mag-expect ng sobrang solid na audio setup, pero yun nga, decent naman yung dalawang 2-watt speakers dito. Supported ang Nahimic 3 audio enhancer para mas mapaganda pa natin. At high-res audio certified din kung gusto mong gumamit ng high-quality headphones. Overall, pang casual viewing at gaming sessions, okay na okay naman. Pang music listening, sasapawan pa rin to ng kapitbahay mo na malakas mag-videoke. Hanggang madaling araw, araw-araw. Yung keyboard natin dito may numpad, so goods din kung gamit mo yan for work, nagtatype ka ng numbers, o di kaya pang compute ng pera mo sa bangko. Sa kaso ng ipon ko ngayon, okay lang kahit walang numpad. Pero goods na rin na at least meron tayong option. Typing experience, okay naman. Tactile enough naman yung keyboard. Tahimik lang din at madaling makasanayan yung layout. Dito rin mas lumilitaw yung pagiging gaming laptop niya. Yung font style natin, pang gamers. May mga shortcut keys din para sa ilang mga gaming features. Yung power button and yung WASD keys, translucent din. At syempre, hindi na rin mawawala yung RGB lighting. 24 zone lang, hindi siya yung perky lighting, but maliwanag pa rin naman with 4 levels of brightness. Tsaka consistent naman. Pantay-pantay yung ilaw at hindi naman siya yung tipong maliwanag sa ibang parts tapos may ibang parts na parang nagtitipid sa kuryente. Also, marami ring lighting effects na pwedeng pagpilian kung gusto mong maging pang party-party yung keyboard mo na pwede nating makontrol gamit yung Mystic Light na software. Touchpad dito, malaki na rin. Hindi naman tapos pag may dinadrag ako dulo sa dulo. Smooth and responsive kahit sa mga touchpad gestures for Windows with multiple fingers, and wala rin problema sa akin yung left and right clicks. Para naman sa build at design, mostly plastic tayo sa chassis. Hindi naman sobrang aggressive nung looks at personally, mas okay din sa akin yan. Nagustuhan ko rin yung MSI Dragon logo dito. Medyo bulky nga lang na expected na rin naman pag sinabi natin gaming laptop. So, medyo malaking backpack rin yung kailangan mo dito at around 2.5 kilograms naman yung weight without the charger. Yung quality ng webcam, hindi rin kagandahan and halos lagi na rin naman yan kahit pa sa mga mas mahal na gaming laptops. Pero ang good news, meron tayong webcam shutter na plus naman for privacy and security. Pagdating naman sa battery, meron tayong 4-cell 90 Wh dito. As expected sa isang gaming laptop, hindi ganong katagal yung battery life, pero sasapat naman kung pang casual use lang. Sa productivity workloads like browsing, paggawa ng scripts sa kaso ko, umaabot yan ng 4 hanggang 6 hours depende sa brightness tsaka sa load. Pero syempre kapag gaming na, lalo na kung AAA titles, expect mo na mas mabilis tong madidrain. So, ganun pa rin naman. Best pa rin kapag plugged in yung laptop kapag gaming tayo. Eto nga rin pala yung 240 watts na power adapter. Hindi na rin naman sobrang laki tsaka manipis lang. Charging speed, base sa testing ko, from 20% umaabot ng 1.5 hours para mapuno, which is decent na para sa ganitong size ng battery. Okay, so MSI Crosshair A16, 131,995 yung SRP, pero may promo sila para makuha na lang natin to for 125,995 pesos. Maglalagay na lang din ako ng link sa description kung saan pwedeng makabili. Overall, solid performance yung nakita ko dito. Hindi perfect pero palaban sa maraming aspeto. So, para sa mga interesado, check nyo na lang din yung link dyan sa my description.